para malaman natin kung ano ba yung ibig sabihin ng mga Latin terms na ito. Pati mga phrases na lagi nating maririnig sa pakikinig ng trial. And bigay mo na yan doon. Ay, Ito na naman, sama. Kala ko ako. Hindi, next ka. Sige, go. Dito ka sa objection. Okay. Naging tampok po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang Latin terms na karaniwang ginagamit sa batas. Kabilang na nga po dito yung ab initio o ibig sabihin nun mula sa simula. Ang ad catalam o bilang pag-iingat at prima facie na tumutukoy naman sa mga ebidensyang sapat sa unang tingin. Ginamit din po ang sinide na nangangahulugang walang takdang petsa na muling pagpupulong at sui generis na tumutukoy hindi natin na tumutukoy sa isang natatangi o bukod-tanging uri ng kaso. Samantala, tinalakay rin ang subpoena duces tecum na nag-uutos sa isang tao na magsumite ng mga dokumento o ebidensya at subpoena ad testificandum na nag-aatas naman sa isang individual na humarap at tumistigo sa pagdinig. Ang mga terminolohiyang ito ay bahagi ng legal na proseso at madalas gamitin sa mga kasong may malaking epekto sa batas at pamahalaan. Bukod sa mga Latin terms, meron din tayong naririnig na English words Yes. na madalas nating naririnig. Isa na dyan na yung objection, your... Ilang beses sinabi Ang yan? dami niyan. Ang dami. Objection! 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 Objection, wow! Nagsasalita pa, biglang sabi, di ba? Nagsasalita pa ko. Can we strike that out of the record? Parang ganon. Ang objection. Ang objection po, ito po ay kapag tumututol ang abogado o isang panig sa isang tanong, ebidensya, pamamaraan, dahil sa tingin nila ay labag ito sa tuntunin ng korte. Kung may ipapalit kayo na Filipino phrase sa objection, ano yun at bakit? Kasi may nabasa ako, dapat daw, sabi ng mga netizen, palitan daw yung objection ng, uy, mali. Uy, mali. Sa'yo, Para maganda. Op! Up, Ganyan lang. stop. Para mas mabilis, di ba? Walang kailangan expression. Teka lang. Oo, maganda. Teka lang. Op! Ganun lang. Ganun lang sa'yo. Up lang sa'yo. Tatlong op. Up. Sustained. Ano yan? Ibig sabihin po ay pinaburan ang pagtutol. Ibig sabihin, sang-ayon ng hukom o presiding officer sa objection. Kaya hindi papayagan ng tanong, ebidensya o aksyong tinutulan. May mas magandang ano dyan. May mas magandang term dyan. Kung tayo ang senator judge. Ang sustain dapat right. Parang pang ano naman yun? Familiar. Right. Di ba? Ano na yun? Sige, okay na yun. Okay na. Overruled. Overruled. Ayan. Hindi pinaburan ang pagtutol. Kung ang sustained ay pinaburan ng pagtutol sa objection, ang overruled naman ay hindi pagpabor. Ay, hindi pinaburan ang pagtutol. Tama, hindi pagpabor sa objection. Ibig sabihin, hindi sang-ayon ng hukom o presiding officer sa objection kaya maaaring ituloy ang tanong o tanggapin ang ebidensya. Yun. Madalas ko lang marinig doon sa nakaraan na yung objection at sustained. Pero meron din yung motion denied. Oo, meron pa pala. Sa likod. Isa pa. Meron pang motion denied. Oo. Ang motion denied naman po ay nangangahulugang tinanggihan ng hukuman o ng lupon ang isang motion o kahilingan na inihain ng isang partido. Halimbawa, si Samuel, nag-request siya ng saging sa kalagitnaan ng programa. Sige, Your Honor. Your Honor. Yes. Yes. Yes, Before we prosecution. proceed to the trial, can I request for a banana? Motion denied. Motion denied. Pero sa atin, pito. Yun lang. Safest. Yun, Pito. isa na yun. Pito sa atin. Hindi yung gavel. Ayan. Meron pa may mga ginagamit pa. Ito, isa-isa tayo
may mga ginagamit pa bukod doon sa... Isa-isa tayo kasi mahirapan siya. Oo. Ang hirap mang gawin eh. Eto, isa-isa tayo Isa-isa. Pag ito, dapat tama. Kasi may mga nabanggit si Don kanina na na Latin phrases or Latin words. Ang una dito ay may mga ito ginagamit din po Umpisahan ito mo, sa ah. korte. Ang Sana hindi matapat sa akin. ang ibig sabihin po nito ay pakinggan din natin ang kabilang panig or right to be heard. Ito po sa Latin to. Odi alteram partem. Wow! Galing! Ulit. Odi alteram partem. Ano ibig sabihin? Pakinggan natin ang kabilang panig. Wow! Ang galing. Next. Kapag may pagdududa, pabor sa inaakusahan. Yun yung Pati Tagalog. sa Tagalog. Pati sa Tagalog. Nahihirapan siya. Hindi, baka mas straight sa Latin. Straight sa Latin. Sa Latin po, indubio pro reo. Wow! Ano ibig sabihin? Kapag may pagdududa, pabor Ipaglaban sa mo. inaakusahan. Okay. Ikaw naman. Eto naman, ang ibig sabihin nito, ang ebidensya mismo ang magsasalita. Oh. Uy. Yan. The thing speaks for itself. Yes, ito ang magiging dapat sandigan Ng bayan. ng impeachment kay Vicky Oo. Sara, ang ebidensya mismo. Oo. Res ipsa loquitur. Oh. Yun. Ito Dalawang ano lang? Nakakainis. Sapat na ebidensya sa umpisa. Parang ito yung ebidensyang okay na yan. Unang tingin. Sapat na yan. Oo, sapat na. Mapapatunayan na natin guilty siya. Yes. Prima facie. Wow! Alam Pache, niya. Prima facie evidence. Uy, madali lang kayo doon. Parang tatak lang Sunod. ng TV. Para sa partikular na layunin. Oh. Ang Latin yan, ad hoc. Ad hoc. Ad hoc. Ganda. Mayroon tayong mga ad hoc committee, di ba? Parang specific committee for that meeting, di ba? Ito naman, ang usapin ay nasa ilalim pa ng paglilitis, kaya hindi dapat pangunahan. Ano yan? Hindi dapat nagkukonclude. Oh. Sub judice. Kala nyo di sub pala. judice. Sub judice rule. Teka lang, natatawa na ako ngayon pa lang. Parang mahirap na yung next kay doon eh. Oh. Ito, ang next sa akin ay may kapalit. Madalas gamitin sa mga aligasyon ng katiwalian. Quid pro quo. Tama ba? Ewan ko. Tama na lang yan. Oo, di ba? Tama yan. Sila na magkukorek sa atin pag mabash na lang. I-bash na lang kami, guys, ha? Oo, correct na lang kami. Para ano naman? Binabasa lang natin. Sumikat-sikat kami sa Facebook. Ikaw. Ito na. Sunod. Mga kasunduan ay dapat tuparin. Ayan. Ano ba mga kasunduan na iisip mo? Mga kasunduan, syempre yung mga... May kasunduan ba kayong dalawa? Oo. Kayo ni Niel. Oo, may kasunduan kami. Kasunduan. Anong kasunduan natin? Pag sa express, Ayan. Wag na yun. Wag na yun. Ano sasabihin mo sa kanya ngayon? ang sasabihin ko dyan, pacta sunt servanda. Ano? Isa pa. Isa pa. Pacta sunt servanda. Ang kasunduan ay dapat tuparin. Hanapin mo daw si Nemo. Eto naman, walang sino man ang maaaring maging hukom sa sarili niyang kaso. Oo nga, di ba? Di ba ikaw ang naakusahan, pero hindi ka dapat maging hukom. Oo. Ang sasabihin mo doon, nemo judix in cosa sua. Kala mo, di ko kaya. Ang hirap ng next sa akin. Pwede start ako doon sa dulo? Hindi. Eto, napakadali. Ang kasunduan ay dapat... Ay, hindi pala. Nasaan ba? Pairalin. Pairalin ang hustisya kahit bumagsak ang mata. Ano to? Langit. Pairalin ang hustisya kahit bumagsak ang langit. Wala talagang bed, no? Fiat Justitia Ruat Celium. Tama, galing. Galing. Galing, Tama. tama. Oh, next. Sunod, ang hindi pag-alam sa batas ay hindi dahilan upang makaiwas sa pananagutan. Ignorance of the law. Excuses no one. Ayan yan. Ganda yan, Ang ha? Latin yan, ignorancia horis non Excusat. excusat. Yon. Ang haba nito ah. Haba nun, no?
Ito, sabi naman ito ay hindi nagiging krimen ang isang gawa kung walang masamang layunin. Ano yan? Ano daw yan? Maganda yan. Actus non facit reum nisi mens citrea. Mamogay. Sige, Ayaw magsalita mo ka. Ito, sa aktwal na kalagayan, impacto. Impacto. Hindi. De facto. Naririnig Facto. yan natin marinig. Naririnig din natin marinig. Madalas din natin yan marinig. 'Di ba sa mga hearing, Ah, de facto ka. hindi. Objection. 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 Iba yun. Iba yun. Ito. Sunod, ayon sa batas, de De jure. jure. Oo. Ito pa, isang kailangang kondisyon. May Parang kondisyon. Parang ano yan, no? Parang Kondisyon. life and death situation, no? Oo, tapos parang Parang halimbawa, papasok ako bukas, basta. Basta Ito lang ang isusulat 2 ko. hours lang ako. Papasok ako bukas, basta. Segment lang ang isusulat ko. Oo. Papasok ako bukas, basta. Oo. Eh, ang tawag daw doon, sine qua non. Sine qua non.